Kaganda nga ng aking pag-scroll sa Facebook nang bigla ko ngang madaanan itong vlog ni Kabert na nagluluto ng igado. Ako nga ay natakam kaya naman tinapos ko yung kanyang video para naman kako ay makita ko nga kung ano ang mga sangkap na kakailanganin. Kaya naman pagkatapos ay agad-agad na nga akong pumunta dito sa aming kusina at tinignan ko nga kung may available nga kaming karni sa ref. At yan ang swerte nga talaga dahil meron tayong available mga Mars. Tapos mabuti na nga lang din at meron nga din akong tinira dito na kaunting atay ng baboy. Dahil ayon nga dun sa recipe na napanood ko kay Kabert ay meron nga yung atay. At syempre pagkatapos ay agad-agad ko na nga din ginayat itong mga baboy na ating gagamitin. At husay na nga ng paggagayat ko dito pero napakapurol pala nitong aming kutsilyo. At kung mapapansin nyo nga ay parang mas matalas pa nga ang ngipin ko dito. Kaya naman agad-agad ay naghanap nga ako ng ibang panggayat at ito ngang itak ang aking nakuha. Pero naknang shoota talagang mapurol pa rin itong nakuha ko. At dahil wala na nga akong mahanap na panggayat pa dito sa bahay, kaya naman pumunta na nga ako dun sa bahay ng aking kapatid at doon nga ako nanghiram ng matalas na itak. At itong itak na nga ito mga mare yung aking nahiram. Kaya naman talagang ako'y daan-daan dahil nga napakatalas at baka nga yung daliri ko naman ang magayat. Bali ganyang gayat nga lang palang ginawa ko dito sa aking mga karning gagamitin. Dahil doon nga sa aking napanood ay ganyan nga lang din kalalaki. Pero alam kong nakita nyo nga yung buhok mga Mars, kaya naman wag nyo na nga yung pansinin dahil nga pandagdag yun ng flavor. Ganon, charot. At pagkatapos ko ang gayatin itong ating mga karne, ay inilagay ko nga lang ulit ito sa isang lalagyan dahil nga ito naman ay ating uhugasan at pagkatapos ay ating imamarinate. Pero bago ko nga hugasan yung ating mga karning gagamitin, ay bigla ko ngang naalala na meron pa nga pala akong atay na gagayatin. Kaya naman kako ay gagayatin ko nga muna itong mga atay na aking gagamitin para nang sa ganun ay sabay ko na nga silang mahugasan. Bali yung pagkakagayat ko nga pala dito sa atay halos kasing laki lamang ng pagkakahiwa ko doon nga sa mga karni. At syempre pagkatapos kong magayat itong mga importante sangkap nitong ating lulutuing igado ay ito ay aking mga hinugasan na. At bali hinugasan ko nga lamang yan ng ilang ulit hanggang sa luminaw nga yung tubig na nanggagaling nga dito sa ating hinuhugasan na karni. At syempre pagkatapos ay itong mga atay ay sinunod ko na ring hugasan. Bali nakailang ulit din ako ng hugas dyan para nang sa ganun ay mawala-wala nga yung mga dugo na nakasama dito sa atay. Syempre pagkatapos ay naglagay na nga ako ng mga sangkap na kailangan kong ilagay dito sa karne para nga ito ay mamarinate. Bali naglagay lang ako dito ng maraming paminta dahil mas marami ay mas masarap daw at pagkatapos ay naglagay din ako ng maraming toyo. At syempre nilamas-lamas ko lamang ito nang sa ganun ay magkayakapan na itong mga sangkap na inilagay natin dito sa karni. At pagkatapos ay ito namang mga aromatika ang kasunod kong mga ginaya. Bali gagamit lang pala ako dito mga Mars ng 3 piraso ng sibuyas dahil nga maliliit itong sibuyas na nandito sa bahay. At syempre gagamit din pala tayo dito ng bawang kaya naman nagpitpit lamang ako dyan ng ilang piraso pero nagbago nga ang isip ko dyan at dinagdagan ko pa nga ulit yan ng ilang piraso. Dahil parang nakukulangan pa nga ako dyan sa una kong ginaya. At syempre ayon nga kay Tito Bert ay meron nga doong carrots siyang inilaho kaya naman hindi tayo magpapatalo dahil maglalagay nga din tayo ng carrots. Napakatagal na nga pala niyang carrots na yan dito sa bahay at hindi ko nga nagagamit. Pero may paggagamitan nga sana ako niya na aking lulutuin kaso nga ay hindi ko na naluto kaya naman talagang natagalan na nga yan dito sa refrigerator. At dahil medyo matagal na nga talaga yan dito sa bahay kaya naman talagang kuluntoy na nga yan at lumiit na nga yung kanyang pagkalaki. Pero matagal pa naman sa pagkabulok kaya naman bago pa nga mabulok ay gagamitin ko na nga. At syempre gagamit nga din pala tayo dito ng bell pepper. Kaya naman agad-agad ay lumabas nga ako ng bahay at chinek ko nga kung meron ngang hinog yung mga tanim nga dito ni mama at napakaswerte nga at meron ngang ano bang tawag dyan? May katubalang sis. Kung sa prutas ay katubalang nga ang tawag dyan kapag nga yung hindi pa siya masyadong hinog. Kaya man kahit hindi pa nga ito hinog ay kinuha ko na nga at pwede na nga kako yan kesa naman wala, diba? At syempre kapag nga usapang igado ayun talaga ay may sipa ng anghang kaya naman kumuha na nga din ako dito ng 2 piraso ng sili ng demonyo. Para sakto lang yung anghang mga mare dahil nga pag tinatlo ko pa ay masobrahan naman. Tsaka mahalang talaga itong mga siling tirik na ito kaya talagang hindi nga pwedeng damihan. Tapos syempre yung pagkakagayat ko nga lang pala dito sa bell pepper ay yung kagaya nga lang yan. Halos kagaya nga lang ng pagkakagayat ko dun sa ating mga carrots. Tapos itong mga siling tirik na gagamitin ko pang paanga nga hindi ko na nga pala ginayat ng maliliit dahil nga baka nga tumodo ang pagkaanghang. At syempre pagkatapos ko nga sa ating mga sangkap ay binuhay ko na nga itong ating apoy at nilagay na nga itong kawali na aking gagamitin sa pagluluto. Pero ito palang mantika na aking gagamitin sa pagigisa ay tulog pa kaya naman pinainitan ko muna ng sandali para nga magising. Dahil parang puyat na puyat nga itong mantikang
ito at parang nakipagsayawan. At syempre, inintay ko nga lang uminit itong mantika na aking pagigisahan. Saka ko nga inilagay itong mga bawang at sinabay ko na nga itong sili. At syempre, pagkatapos, inilagay ko na nga rin itong mga sibuyas. Tapos, inintay ko nga lang umabong ang amoy nitong ating ginigisa. At syempre, pagkatapos noon na inilagay ko na nga itong mga karne na ating inimarinate kanina. Nalo ko lamang ito ng sandali at pagkatapos ay tinakpan ko nga lang ito. Bali, hinayaan ko lamang yan sa apoy hanggang sulumbas na nga yung sarili niyang mantika. At syempre, para nga makasigurado na malambot na nga itong ating mga karne, ay nagdagdag pa nga ako dyan ng isang tasang tubig at tinakpan ko nga muna ulit ang mga ito. At pagkatapos ng ilang minuto ay naglagay nga lang din pala ako dyan ng dahon ng laurel pandagdag ng aroma. Tapos habang hinihintay ko nga lumambot itong ating mga karne ay inumpisan ko na nga buksan itong ating mga gisantes at pati na nga itong rino. Bali tatagkalan ko lamang yan ng tubig dahil hindi nga natin kailangan yung tubig niyan. At pagkatapos ay ito namang rino ang aking binuksan. Talagang hirap na hirap nga ako sa pagbubukas nito dahil hindi ko nga alam kung bakit. Dahil di ko mawari kung masyadong matalas lang ba itong aking kutsilyo o masyado lang malambot itong lata ng rino. At grabe naman kayo rino, ako'y nananawagan. Kailan nyo ba ito gagawing easy open can? Please lang naman, wag nyo nang pahirapan ang mga buhay namin sa pagbubukas ng lata. At dahil malambot na nga itong ating mga karne, kaya naman inilagay ko na itong mga carrots, itong gisantis na green peas at pati na nga rin itong ating mga bell pepper. At pagkatapos, inilagay ko na nga din pala itong mga rino. Bali, isang lata nga pala ang nilagay ko dyan dahil sayang naman kung hindi ko nga ilalahat dahil wala naman akong paggagamitang iba. Bali, hinalo ko lamang yan ng bahagya hanggang sa matunaw yung mga rino na inilagay ko. At sa totoo lang mga maray, unang beses ko nga lang magluto ng igado at talagang masasabi ko na talagang madali lang palang magluto ng ganito. Basta sinunod ko nga lang yung mga ginawa nga ni Tito Bert dun nga sa kanyang ginawang video na igado na lutong bahay. Ang nawala nga lang dun sa aking recipe ayun ngang yung pampakulay, yung atsuete dahil wala ngang available dito nga sa malapit sa amin. At syempre naglagay nga lang pala ako dyan ng kaunting tubig dahil parang nakukulangan nga ako. Nung pakalipas nga ng ilang minuto, isinunod ko na nga ding ilagay itong ating mga atay ng baboy. Bali, hinalo ko lamang yan ng bahagya at hinayaan ng ilang minuto dyan sa apoy dahil nga hindi naman pwedeng matagalan yan dito sa apoy dahil baka nga tumigas itong ating mga atay. At sa mga oras na ito, luto na nga itong ating igado. Hindi ko talaga inaasahan na ganito lang pala kadali magluto ng igado. Dahil madalas yung ganitong putahe ay sa mga handaan ko nga lang natitikman at doon ngayon ka na Edric dahil nga mahilig sila magluto ng ganito kapag nga may handaan sa kanila. Kaya naman mga Mars, hindi nyo na nga kailangan maghintay pa ng handaan para nga makatikim ng ganitong putahe dahil pwede nyo namang lutuin sa bahay dahil napakadali laang.